So, sa Book of Genesis chapter 12 verse 21 po ay ito po ay patungkol sa buhay po ni Abraham. Lahat po tayo ay alam kung ano po yung buhay ni Abraham. Si Abraham ay nagkaroon po siya ng anak at ang Panginoon kasi ay meron pong pangako sa kanya. So, ang pag-aaralan nating umaga, dahil yung tema ng ating programa ay Hope Goes On. Hope means heeding on promises every day. So, ang atin pong pag-aaralan na ating pong titignan sa Genesis chapter 12 hanggang chapter 21 is God keeps His promises. Yung ang Panginoon ay kanya pong inikip yung mga kanyang mga pangako. Ginagawa niya, tinutupad niya yung mga pangako niya. Kasi God is perfect. Hindi gaya po ng tao na kung minsan ay nangangako, promises are made to be broken or sinasabi nating pangakong napapako. At sa mga Iloko, kari-kari itayab itikali. So dito po pag-aaral po natin, God keeps His promises. Don't let time or distractions take away your vision of God and the promises He has made to you. As we take the life of Abraham, let us learn from his mistakes, but also from his good choices. Makikita natin dito yung mga mistakes of Abraham sa kanyang buhay, pero also makikita din natin yung mga good choices na kanyang ginawa. Gaya nga nung merong isang quotation na sinasabi na learn from your mistakes. Pero dito, titignan natin yung buhay ni Abraham upang maging lesson po sa atin mga kapatid. But before we start viewing his life, we must first look to see what 7 promises God made to this man. To Abraham, merong mga 7 promises na binanggit ang ating Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 12 sa verse 2. Sabi dito, and I will make of thee a great nation. So, ito yung una na pangako ng Panginoon na promise niya. And I will bless thee. Pangalawa po yun. And make thy name great. Pangatlo. And thou shalt be a blessing. And then, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So yun po yung 7 pangako po ng Panginoon kay Abraham. I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great. You shall be a blessing. I will bless those that bless you. I will curse those that curse you. In you all the families of the earth shall be blessed. Yun po yung 7 pangako ng Panginoon kay Abraham. Not only will allow you to dwell in Canaan, sabi ng Panginoon, not only will I allow you to dwell in Canaan, but also one day you and your family will possess it. It will be yours. Yun yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Na napunta kay Moses. Sa Genesis chapter 15 verse 7, the Lord said to Abraham, I am the Lord who brought you out of the Chaldeans to give you this land to possess it. So may pangako ang Panginoon. So yung atin pong topic ay God keeps His promise. Pero makikita natin yung mga failure na nagawa ni Abraham bago niya makuha yung kasagutan ng promise ng Panginoon sa kanya. In today's message, we will see yung buhay po ni Abraham. Dito, meron tayong 4 na bagay na makikita dito sa chapter 12 ng Genesis hanggang sa chapter 21. Dito yung Abraham's instructions, Abraham's incentive, Abraham's impatience, and Abraham's Isaac. So yun po. So una po na makikita po natin, God keeps His promises. Yung point number 1 po natin, patungkol sa buhay ni Abraham, is Abraham's instruction. Doon po sa verse 1, when God gave Abraham his promise, it also came with some instruction.
Nung nagbigay ng pangako ang Panginoon kay Abraham, meron pong instruction na gagawin. Gano'n din po sa atin mga kapatid. Merong mga pangako ang Diyos, ngunit merong instruction ang Panginoon bago natin ma-receive yung mga blessing. Hindi po yung 'pag, may pangako ang Panginoon, eh, nag-aantay ka lang, eh, dapat meron kang gawin. Gawin mo kung ano yung instruction ng Panginoon to receive or to get that blessing or to get that promise na kanyang binigay. So when God gave Abraham his promise, it also came with some instruction according to Genesis chapter 12 verse 1. At i-notice po natin yung uh, instruction po ng Panginoon sa kanya. Una po, sabi dito, basahin po natin sa Genesis chapter 12 verse 1. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country. So ito yung instruction ng Panginoon kay Abraham. So yung una na instruction ng Panginoon, leave your country. Ibig sabihin nito, leave your comfortable surroundings. Yung sabi dito na get thee out of thy country. Dahil kung sa bahay, at home, you get complacent. Tama naman po yan. Get into a routine that is hard to break. Kung minsan kasi, pag nasa bahay tayo, nagagawa natin yung mga bagay-bagay na gusto nating gawin. Same with Abraham. Abraham had to get to the place where he was going only where God instructed him to go. And maybe you are in unfamiliar territory. Be encouraged that God knows exactly where you are. You are never too far that He cannot reach out His hand to help you. So, sabi ng Panginoon sa kanya, leave your country. Siyempre, alam naman natin yung buhay ni Abraham. Yung naging buhay nila ng kanyang pamangkin na si Lot. So dito, ang instruction ng Panginoon sa kanya, nasa comfortable situation na si Abraham eh. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, leave your country. So yun ang instruction ng Panginoon. Marahil mayroong mga iba dito na ganun din yung panawagan ng Panginoon sa kanya to get the blessing, to get the promise of God, you should leave your comfortable surroundings. Kaya nga ang daming mga missionaries, ang daming mga pastors na pumupunta sa ibang lugar, nagmi-mission at kanilang iniiwanan o kanilang iniwan yung kanilang sariling lugar, yung kanilang sariling comfort zone upang ma-fulfill yung kagustuhan ng Panginoon sa kanilang buhay. So ito yung instruction ng Panginoon kay Abraham. Yun yung una. Sabi dito, leave your country. Pangalawa, sabi dito sa verse 1 din, and from thy kindred. Ibig sabihin nito, leave your relatives, your influence. Kasi syempre, kapag ikaw, meron kang influensya sa mga relatives. Kaya nga, sinasabi natin, blood is thicker than water. Kasi iyon po yung nangyari. Si Abraham, meron siyang influensya sa kanyang mga relatives. Yung buhay ni Abraham. Lahat po ng mga alagad ng Diyos sa Bible, sa Old Testament, meron po silang impluwensya sa kanilang mga relatives. Tama po yan. Ganun din po sa atin. Kaya nga, nung tayo ay naligtas, ang unang nasa puso natin or unang nasa concern natin na sana ay maligtas din yung mga relatives natin. Because we have the influence or they have the influence. Family has a way of influencing you to do what they feel is best for you. Ito yung mahirap. Kaya kung bakit ang Panginoon ay binigyan niya ng instruction si Abraham na kanyang lisanin o kanyang iwan yung relatives niya, kindreds, yung influence. Dahil family has a way of influencing him to do what they feel is best for him. Meron kung minsan, mas marunong pa yung mga relatives natin kung ano yung the best para sa atin. Kaya kung minsan, hindi na tayo nagdidepend sa Panginoon, kundi nagdidepend na tayo sa kung anong sinasabi ng mga relatives natin. At kung ano ang sinasabi ng mga kaibigan natin, yun ang mahirap. Abraham had to get away from those who influence him so he could just concentrate on what God was leading him to do. So, kung bakit ganun ang instruction ng Panginoon sa kanya upang siya ay makapag-concentrate, siya ay makapag-focus doon sa kung saan yung leading ng Panginoon sa kanya to get the promise or to fulfill the promise of God.
na yung promise ng Panginoon sa kanya ay magkakaroon siya ng isang anak at sa pamamagitan ng kanyang asawa na si Sarah at magiging siya ay father of great nation. Imagine that, ang dami nun, dami. So yun yung instruction ng Panginoon kay Abraham, leave your country, leave your relatives, and then leave your father's house. Sabi dito sa verse 1 din. And from thy father's house unto a land that I will show thee. So leave your father's house. Ibig sabihin nito yung security. God wanted Abraham depending solely on him. When he start depending on others, they will let you down. They will discourage you or try to tell you how to make decisions. Kasi kapag nasa poder tayo ng ating mga magulang, we feel secure. So dito, God wanted Abraham depending on him. Kasi kung minsan nagdidepende yung mga ibang Kristiyano or tayo, nagdidepende tayo dahil sa kung ano ang meron sa mga magulang natin. Pero dito, sabi ng Panginoon sa kanya, leave your father's house. Yung security. Para sa ganun, si Abraham ay mas lalo pang magdidepende sa Panginoon. Yung hindi siya magdedepende sa ibang tao. The first test that God puts on Abraham is with these instructions. If Abraham is serious about receiving this promise from God, then he will forsake all and follow God's command. So, kung talagang si Abraham ay seryoso siya na gusto niyang ma-receive yung mga pangako ng Panginoon sa kanya, kailangan niyang i-forsake all and follow God's command. Isn't that exactly what God is calling us to do? Ganon din yung sabi ng Panginoon sa atin. Pati nga sa mga disciples sa Luke chapter 5, sabi dun, follow me. Sabi dun, let the dead bury their dead. Yun ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 5. So yun yung instruction ng Panginoon sa kanya. Now, punta tayo sa point number 2. Doon sa Abraham's incentive. So yung una po na nakita po natin is Abraham's instruction. So, tignan natin yung Abraham's incentive. Notice God promises Abraham descendants. Yung pangako ng Panginoon sa kanya ay descendants. Kids. Anak. Kasi siya ay magiging ama ng malaking nasyon. Nung pinangako ng Panginoon sa kanya yon, he was 75 years old. So, alam na po natin pag 75 years old. Yung asawa niya, ilang taon naman yung asawa niya? Si Sarah, matanda na rin . So alam na po natin yung history about Abraham and Sarah. What in the world could God be thinking na si Abraham 75 years old magkakaanak? Pwede pa yung lalaki, yung babae yung asawa niya. But Abraham keeps on going. Genesis chapter 15 verse 2, Abraham calls out to God, Lord, ito yung sabi ni Abraham sa Panginoon. Ito yung incentive. Ibig sabihin ng incentive, ito yung action. Ito yung action ni Abraham sa pangako ng Panginoon sa kanya. Ito yung reaction niya. Sabi niya doon sa Genesis chapter 15 verse 2, sabi dito, and Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless? And the steward of my house is this Eliezer of Damascus. Imagine mo yan, sabi dito, sa verse 2, Lord God, what wilt thou give me? Seeing or since I go, am childless. Wala pa siyang anak . Wala pa siyang anak. Mahirap mong sabihin or mahirap mangako sa isang tao na hindi pa naka-experience na magkaroon ng anak sapagkat siya ay 75 years old na, wala pang anak. Hindi na po normal yon. At sa verse 3, sabi dito, and Abraham said, behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. Biro mo yan. Verse 3, since thou hast given me no offspring. Wala siyang descendant talaga . Ito yung
incentive of Abraham's incentive. Ito yung reaction niya sa Panginoon. Parang sinasabi niyang imposible 'yan. Notice God knows what He promises. Alam ng Panginoon kung ano yung kanyang ipinapangako sa atin, but He also knows how to perfect it into our life. Mas alam kasi ng Panginoon yung perfect timing and perfect para sa atin. We may not understand His timing or His way of doing things, but God is in control. Sa lahat ng bagay, kontrolado po ng ating Panginoon. Genesis chapter 15 verse 4, sabi dito, "And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir." Imagine mo yun? Sabi niya, kung ano yung manggagaling talaga sa'yo, yun yung magiging tagapagmana. Hindi yung manggagaling sa iba. So, God knows kung ano yung pinangako niya, mas better po yung pangako niya kaysa yung alam natin. So, don't underestimate God. Wag nating kung sa Ilocano, hantay yung tagibasitan. Wag nating i-underestimate ang Panginoon sapagkat God is all-powerful. You may not see one now, but God is looking into what you are going to have. What could be one today could be 1,000 tomorrow. Tama po yan. Yung pwedeng yung isa o isang araw, equivalent sa sa 1,000 taon yan. Pwedeng ngayon, pwedeng ang pangako ng Panginoon sa'yo sa pagkakakala mo ay isa lang, yun pala, bukas, 1,000 na yun. So, stop living your life based on earthly resources and start recognizing that you are serving God, not a man. Ang hirap kasi kung minsan sa buhay ng isang Kristiyano, siya ay nakabase doon sa mga resources na nasa kanya, yung kayamanan, financially, materially. Hindi na nila nare-recognize na yung pinaglilingkuran nila ay ang Panginoon. Ganun kung minsan ang buhay ng isang tao. A God who created this thing, He has all power, all knowledge, and is everywhere looking out for you. Hours pass, days pass, months pass. Biro mo, nung nangako ang Panginoon kay Abraham, 75 years old. Pero ang problema ito, Abraham and Sarah both get restless, which shows Abraham's impatience. Biro mo, so ito yung pangatlo natin. Nakita natin yung pangalawa, yung Abraham's incentive. At dahil sa hindi nila maantay-antay yung promise ng Panginoon sa kanila, na-boring silang dalawa ni Sarah. Kaya ang ginawa ni Sarah, nagkaroon sila ng impatience. So doon tayo sa point 3, Abraham's impatience sa chapter 16 of Genesis. Hindi na nila maantay, kaya ang ginawa ni Sarah, binigay niya yung kanyang maid na si Hagar, na siya yung anakan ni Abraham to fulfill God's promise. Pero hindi naman yon. Ang promise ng Panginoon sa kanya, si Sarah mismo ang magkakanak. Kasi ang custom kasi doon sa Israel, sa Old Testament, kung yung asawa ay barren, kasi nga si Sarah ay barren eh. So, kailangan maghanap ng substitute para sa kanya. Kaya nga kung titignan natin sa Old Testament, meron pang 4 ang asawa eh. Pero wag nating gayahan si Solomon. Mas grabe yon. So, that's what Sarah does. She brings in Hagar to have Abraham's son, but God is not pleased. Hindi naayang Panginoon. Ganun kung minsan tayo mga Kristiyano, kung minsan hindi tayo nagkakaroon ng patience sa mga promise ng Panginoon, kaya gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan upang ma-receive yung mga pangako ng Panginoon. And Abraham is 86 years old nung siya ay nung binigay ni Sarah si Hagar. So, dahil sa kanilang impatient at hindi na-please ang Panginoon sa kanilang action. Yun ang mahirap sa atin kung minsan mga kapatid. Na yung dahil nawawalan tayo ng gana kasi ang tagal na eh. Kung titignan natin yung buhay ni Abraham, 13 years bago nagkaroon ng anak,
pero hindi si Sarah, kundi kay Hagar. Nagkaroon siya ng anak kay Hagar after 13 years. 75 years old nung nangako ang Panginoon sa kanya, and then after 13 years, nagkaroon siya ng anak, pero hindi yun yung pangako ng Panginoon. Ang problema, dahil hindi yun ang pangako ng Panginoon, mas lalo pang tumagal yung pagtugon ng Panginoon sa promise niya. Kasi nga, dahil sa kanilang impatience, gumawa sila ng kanilang sariling kaparaanan upang ma-fulfill yung promise ng Panginoon. Hindi naman yun ang promise ng Panginoon sa kanya, kundi ang mismong magkakaanak ay si Sarah na asawa niya, na kahit barren. Na dito kung titignan natin, tumawa pa nga si Sarah. Kaya nga nabansagan na si Isaac, kung bakit Isaac ang kanyang pangalan is son of laughter. So dito, kung minsan sa atin mga kapatid, tayong mga Kristiyano, sinasabi nating malaki yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pero kung minsan, dahil sa tagal na hindi sinasagot ng Panginoon yung ating mga panalangin, gumagawa tayo ng kaparaanan, sarili nating kaparaanan, upang ma-fulfill or upang ma-receive natin yung mga blessing. Which is hindi naman po yun yung gusto ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, imbes na sasagutin na ng Panginoon, sa maiksing panahon, hindi, nadagdagan pa. Kaya nga nung nagkaanak mo si Abraham, na si Sarah ang nabuntis, matanda na. Kaya nga nung magkaanak si Abraham kay Sarah ay 100 years old na siya. At doon lang siya natuli. Biro mo yun ha. Yung mga hindi pa natuli diyan, huwag kayong mag-alala, meron pang mas matandang natuli si Abraham. Pero hindi po yung point. So bago po tayo punta doon sa last point, so yun po yung nakita natin yung third point na si Abraham, because of his or their impatient with his wife, gumawa sila ng sarili lang kaparaanan to fulfill yung promise ng Panginoon, na hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Tingnan natin yung Abraham's response bago tayo punta dun sa last point. Si Abraham, eto yung response niya sa Panginoon. This is the same man who left his country and left his family and left his father's house. The same man who went when God said to go. In Genesis chapter 15 verse 6, believe in the Lord, was told by God that he would inherit the land. So, in order for us to inherit yung promise po ng Panginoon, tayo ay dapat manampalataya lang. Believe on the Lord. Believe. Sabi sa Genesis chapter 15 verse 6. Now this same man is laughing at what God can do. Tiro mo, yung sabi ko kanina, tumawa pa. Hindi lang si Sarah, pati si Abraham, siya ay tumawa. Sabi niya sa verse 17, sa Genesis chapter 17, verse 17, shall a child be born unto him that is 100 years old? Imagine mo yan. Sabi niya, magkakaroon pa ba ng anak yan? Isang daang taon na yan eh. Tapos sabi niya, and shall Sarah that is 90 years old bear 90 years old. Biro mo yan ha, 90 years old. Tapos barren pa. Mahirap yon, mahirap. So the truth is, the quicker we learn this truth, the happier we will be while going through this life. So yun yung katotohanan po na ating nakita doon sa response po ng ni Abraham doon sa pangako ng Panginoon sa kanya. Wag nating kalimutan na ang katotohanan na ito, God can do anything at any time, the way He wants to get it done. God saw darkness and created light. Imagine mo yan, nung create ng Panginoon ang mundo, God saw dry land and created water and rain. God saw a lonely man and made him a woman. Nung nakita niya na si Abraham ay walang companion, kaya kumuha siya ng ribs and ginawa niyang babae. God caused a staff to turn into a snake. Doon po sa Exodus chapter 4 kay Moses. Ganon siya ka-powerful. Ginawa niyang ahas yung tungkod. God allowed 40,000 people to cross the river of Jordan on dry land. Imagine mo yan ha. Yun yung kung gaano ka-powerful ang ating Panginoon. God killed a giant through a shepherd boy with a sling.
Biro mo yun, ginamit si David upang mapatay si Goliath. God fed 5,000 with 2 fish and 5 loaves of bread. So, yun yung katotohanan. Not only did God feed them, but they had leftovers. Imagine mo, nung pinakain ng Panginoon yung 5,000, sabi doon, 5,000 men besides women and children, according sa Bible. Beside pa yun. So, kung ito-total mo, kung sabihin natin times 3 yung 5,000, magiging 15,000 na yun. Pinakain niya sa pamamagitan lang ng 2 isda at 5 tinapay. Imagine mo yan, ha? Oh. Pero ang may dala nung 2 fish and 5 loaves ay bata, lad, sabi ng Bible. Pero hindi lang yun. Not only did God feed them, but they had leftovers. Meron pang 12 baskets na natira. Oh. Biro mo yun, ha? Napakain na nga niya, meron pang leftover. God allowed His Son to be crucified but rose Him up in the 3rd day. Ito yung pinaka proof ng power ng Panginoon. Nung binigay niya yung kanyang anak na siya ay napako sa krus, namatay, ngunit siya ay nabuhay muli sa ikatlong araw. We may not understand how and why, but we must realize that God knows what He is doing. So let's trust Him. So punta na tayo sa last point. Abraham's Isaac. Ito na, yung anak na ni Abraham na si Isaac. Ito yung fulfillment ng promise ng Panginoon kay Abraham. And the Lord visited Sarah as He said, and the Lord did unto Sarah as He had spoken or as He had promised. So, dahil may pangako ang Diyos, tinupad niya. Yung topic natin, God keeps His promise. His promises. Yung mga pangako niya, hindi lang pangako niya, kundi mga pangako niya. Abraham was 100 years old when Isaac was born. Ganun katagal. From 75 years old to 100 years old. So ilang taon yon bago niya na-receive yung pangako ng Panginoon sa kanya, bago na-fulfill yung promise ng Panginoon sa kanya to become a father of a great nation or to become, to have a son. Actually, to have a son. Ilang taon from 75 years old to 100 years old. Ang tagal. Pero ang nagpatagal niyan dahil gumawa sila ng sarili nilang kaparaanan. Abraham was 100 years old when Isaac was born. Notice, Isaac wasn't the only promise that God gave to Abraham. Tama po yun. Hindi lang si Isaac ang prinamis ng Panginoon. Sabi niya, bibigyan kita ng anak. At mula sa iyo, magiging ama ka ng malaking nasyon. But yet, Abraham was allowing this one thing to get in the way of trusting God fully with the other. Don't focus in just one aspect of the promise or the testing. Huwag po tayo mag-focus doon sa kung anong doon sa iisa na promise ng Panginoon. Kundi mag-focus tayo na ang Panginoon, pag siya ay nangako, ibig sabihin nito, maraming hindi lang iisa lang yung kanyang isasagot, kundi merong bonus. Merong bonus. Laging may bonus, gaya nga nung linigtas tayo ng Panginoon . Hindi lang buhay na walang hanggan ang kanyang ibinigay. Binigyan din niya tayo ng katapatan na kanyang maging anak ng Diyos. Biro mo yun, hindi lang yun. Kundi kung nangako ang Diyos, parang balikbayan box. Yung balikbayan box, hindi lang iisa ang laman. Maraming laman. Yun yung pangako ng Diyos. Antayin lang natin. Out of all that God promised him, Abraham picked out what seemed impossible and allowed that to hinder the progress of God's command. Biro mo yun . Ang pinukusan lang niya, yung iisa, ang akala niya lang niya kasi, yung promise ng Panginoon sa kanya, si Isaac lang. Hindi niya na-realize na hindi lang yun yung promise ng Panginoon sa kanya. Kaya sila gumawa ng sarili nilang kaparaanan. Dahil lang sa iisang pangako na siya ay nakafocus. Realize that God knows what He is doing and we must submit our ways to Him and let Him have complete control. Ito yung problema kung minsan sa atin, hindi kasi natin hinahayaan or hindi kasi natin surrender sa Panginoon na He is in complete control. Siya yung talagang nasa control sa lahat ng bagay. So, as we close, know that God wants to do something special in your life. Gusto ng Panginoon na gumawa ng something special sa ating buhay. Yung something special.
He is just waiting on us. To what? He is just waiting to us to follow instructions. Gaya ni Abraham. Ang Panginoon, nung siya ay nangako kay Abraham, meron siyang instruction. So, hinihintay lang ng Panginoon sa atin na tayo ay sumunod sa kanyang instruction to get or to receive or to fulfill His promise. Marahil iba't iba or meron tayong differences ng pangako ng Panginoon sa ating buhay. But I believe, lahat ng pangako ng Panginoon, bago natin ma-fulfill yan or bago natin ma-receive yan, merong instruction ng Panginoon. So, He is just waiting on you or He is just waiting on us to follow instruction. And then, of course, He is just waiting on us to notice His incentives. And then, He is just waiting on us, don't become impatient. Yun yung dapat natang gawin. Kung ano yung pangako ng Panginoon, huwag tayong magkaroon ng impatient. Yung dahil hindi ka na yung sasabihin natin, tagal naman sagutin ng Panginoon yung panalangin ko. Kaya kung minsan dahil sa gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan, ang daling mawala yung blessing. Bakit? Kung bakit madaling mawala yung blessing? Sapagkat pilit na kinuha. Yung hindi perfect timing ng Panginoon. Kaya nga merong quotation na wag mong piliting mahinog ang mangga kung ito ay hindi pa kapanahunan. Dahil pag pinilit mo yung mangga na mahinog, na hindi pa kapanahunan, mapait yun. Mapait. So, kapag hindi pa perfect time ng Panginoon na sagutin yung ating mga panalangin, or hindi pa kapanahunan na ibigay ng Panginoon yung kanyang promise sa atin, huwag tayong mainip. Huwag tayong mainip. At dahil sa kainipan, gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan, gaya ng ginawa ni Abraham. At dahil sa kanilang ginawa, tumagal yung pagsagot ng Panginoon sa pangako niya. And then realize that Isaac is just around the corner. Ibig sabihin nito, yung promise ng Panginoon kay Abraham, ang nakapokusan niya si Isaac. Pero hindi niya alam na hindi lang si Isaac yung kanyang pangako. Kung ating babalikan yung mga pangako ng Panginoon sa kanya, ano ba yung mga pangako ng Diyos sa kanya kanina? I will make you a great nation. Imagine mo yan ha. I will bless you. I will make your name great. You shall be a blessing. I will bless those that bless you. I will curse those that curse you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Yun yung mga pangako ng Panginoon sa kanya. Pero ang nakapokusan lang niya, doon sa iisa. Sa iisa lang siya nakapokus. Ganun kung minsan sa atin mga kapatid. Nakapokus tayo sa iisa pero hindi natin nakikita na meron pang mas marami palang promise ang Panginoon. Pero doon, God is only waiting on us to follow instruction, to notice His incentives, and don't become impatient and realize that Isaac is just around the corner. We must realize that God knows what He is doing. Gaya ng sabi ko kanina. So let trust in Him because God keeps His promise. So doon po nagtatapos yung mensahe po ng Panginoon na atin pong napag-aralan ngayong umaga. Tayo po ay manalangin sa pangwakas na panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito na kami po ay nakapag-aral ng inyong salita. Marami pong salamat. Nakita po namin Panginoon ang buhay po ni Abraham. Kung paano niyo po siya or paano niyo po tinupad yung pangako niyo po sa kanya. Dito po Panginoon, nakita po namin yung naging instruction mo po sa kanya kung paano po ma-receive yung pangako nyo. At dito po nakita po natin yung Abraham's incentive. At dito po yung Abraham's impatient. Amin pong hinihiling Panginoon na kayo po ang magtrabaho sa aming buhay. Na kami po Panginoon ay mas lalo pang mag-trust sa inyo because we believe that you keep your promises to us. Because you are unchanging God. Because you are
a true God, and you are a living God. At dito po, Panginoon, kami po ay humihiling na kayo po ang magbigay sa amin, Panginoon, ng malawak pa, Panginoon, na pasensya sa aming buhay, na kami po ay mag-antay sa inyong perfect timing, sa inyong mga pangako, Panginoon. Na kami po, Panginoon, ay hindi po kami sana gumawa ng sarili naming kaparaanan upang kami po ay ma-receive or ma-fulfill po yung inyong promise. Gaya po ng nangyari kini Abraham, na mas tumagal po ng tumagal ang pag-fulfill po ninyo ng inyong mga pangako sa kanila sapagkat they were impatient. Kayo po ang maggabay sa amin, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa amin ng heavenly wisdom, magbigay din po ng malawak na pag-unawa. At ganoon din po, Panginoon, ang good health. At empower us by the working power of the Holy Spirit. At kayo po ang gumamit sa amin, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay bilang isang Kristiyano at bilang inyong anak. Kayo po ang magpala maging sa programang ito, Panginoon, at i-bless niyo po yung host ng programang ito or founder, maging si Doc Jess. Kayo po ang gumabay sa kanya. Kayo po ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng kalakasan. Preserve his health, O God. At kayo po ang mag-provide ng kanyang mga pangangailangan, financial at material, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat nanood, bawat nakinig, Panginoon, sa inyong mga salita. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Standing, standing.